Welcome sa Burst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So, unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa papremyo po na inilabas ng mga noontime show ngayong araw po, August 16, 2024. So, sabi nga dito sa post ng Solid TVJ Defender and Legit Dabarkads Fighter Authority, Itbulaga biggest cash prize all the way. Nalulugi na rin pala ang Giant Network dahil din dyan sa noontime show ng istasyon na walang prangkisa. Ayan po yung nakasulat dito. So, ang inilabas po ng Itbulaga ay 267,000 pesos. Ngayong araw lamang po yan, samantalang itong It's Showtime ay 35,000 pesos. Sabi ko nga po, okay lang na mataas yung ratings nila basta ang pinapamigay ng Itbulaga ay mas mataas kumpara po sa katapatan nilang programa kasi syempre marami pong natutulungan pag ganyan po kalalaki ang pinapamigay araw-araw ng Itbulaga. So may guest man or wala ang Itbulaga ay still malalaki pa din ang papremyo nila na inilalabas araw-araw. Kasi sabi ko nga po, hindi lamang po ratings ang importante dito, hindi lamang views ang importante dito, kundi yung pagtulong ng isang programa. Yun talaga yung layunin ng mga Dabarkads at ng TVJ ang makapagbigay po ng syempre pag-asa and tulong sa mga nangangailangan. Kaya nga ang lagi ko pong tanong, ganito po ba ang nalulugi na halos 300,000 araw-araw ang pinamimigay? And speaking of lugi, ito nga po at ibabahagi ko sa inyo ang pinost ni LM Entertainment sa kanyang Facebook account. Tungkol ito sa hindi naman nalulugi, kundi bumagsak lang po yung kanilang kita. Parang nangalhati, no? So kung dati halimbawa lang nasa 10 pesos yung kinikita po nila. Ngayong taon, naging kalahati na lang, naging 5 pesos na lang, no? So, for example lamang po yun. So, sabi nga po dito sa post ni LM Entertainment, mainit-init pa galing sa pugon. May nagawa ba ang pang-hype ng Dependogs at pangdadaw nila sa ibang network at programa? Magsalita kayo ngayon. Kasi nga po yung ilang Depender ng Giant Network or ng Kapuso, lagi pong sinisiraan yung programa ng TV5 or yung station po mismo ng TV5 na nalulugi na daw at kung ano-ano pa pong paninira, sila naman pala ngayon yung bumabagsak yung income. Sabi dito, sobrang laki na pala ng nailugi ng leading brand network sa kabila ng kasalukuyang pangunguna daw ng ilang mga programa nito sa ratings at pang-hype ng mga vlogger nito. Lumalabas sa isang legit na report na 605 million o 49% ang ibinaba ng kita ng leading brand na network. 7% naman ang ibinaba ng ad sales sa TV habang 9% naman sa radyo. Ang dahilan nito ay ang pagdami ng mga taong nag-ship sa digital. So yan po yung sinasabi namin Pag naglipatan na ang mga tao sa digital, kawawa po ang leading network. Kasi ang TV5 ay medyo matagal na po silang nakapag-prepare. Kaya hindi po masakit sa TV5 at sa kapatid network kung sakaling bigla ang mag-shift na sa digital, 'di ba, yung mga viewers or yung televiewers. Samantalang isasama ko na rin po sa inyo itong naging pahayag ng MediaQuest tungkol sa mga fake news na kumakalat, no? So binasag na po nila yung fake news tungkol sa programa po ni Mr. Willie Revillame ngayong araw. So ito pong nilabas ng MediaQuest or ng TV5 ay isang malaking sampal po sa mga nagkakalat ng paninira laban sa programa ni Mr. Willie Revillame and syempre sa TV5 na din po. So sana maging aral ito sa mga mahilig magkalat dyan ng fake news na wag ugaliin ang ganitong gawain. Kasi kakapakalat po nila ng fake news yung network naman pala nilang sinusuportahan yung bumagsak yung kita. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mainit na pagtanggap na ginawa po ni Mr. Willie Revillame sa ating golden boy na si Carlos Yulo.
Si Carlos Yulo po ay nagpunta dyan sa Will to Win kanina, no? And talagang napakainit po ng ginawang pagtanggap ng mga studio audience ni Mr. Willie Rebillame sa kanyang programa. At alam nyo po ba ang napansin ko dito, talagang naghanda po ang Will to Win at talagang meron pang mga pasabog, no? Talagang ang ganda po ng mga lightning nang dumating po itong si Carlos Yulo dyan sa Will to Win na studio. At alam niyo po ba yung mga tao doon, merong mga hawak na flag. Talagang proud na proud po sila dito kay Carlos Yulo kasi syempre, tinaas po niya ang ating bansa. Isang malaking karangalan po ang ginawa nitong si Carlos Yulo. Kaya naman, itong si Carlos Yulo ay kinamayan po lahat, no, ng mga studio audience ni Mr. Willie Rebillame. And syempre, nagbigay din po si Carlos Yulo ng naka-inspire na mga word of wisdom nang sa ganon ma-inspire yung mga kabataan natin na nangangarap po ng pwestong marating yung pwesto ni Carlos Yulo ngayon. 'Di ba? Sabi nga po ni Mr. Willie Rebillame, instead na mag-focus sa mga droga, 'di ba? Sa mga hindi magandang gawain ng mga kabataan ngayon, alam niyo yun, mangarap sila na maabot or makamit din yung nakamit ni Carlos Yulo, 'di ba? Sa pamamagitan ng pagpo-focus sa mga gymnastic, 'di ba? Sa mga sports. And ipapakita ko po sa inyo yung eksena kanina. Ayan, kung makikita niyo po sa mga screen po ninyo, napakadaming tao diyan sa Will to Win studio. And talagang grabe yung sigawan at hiyawan po nila nang makita po nila itong golden boy natin na si Carlos Yulo. At sa pag-guess na to ni Carlos Yulo dyan sa Will to Win, naulit na naman po ang nangyari kahapon. So meron kasi mga nagtatanong, bakit panay yung sa TV5 na programa yung pinupuntahan nitong si Carlos Yulo, bakit never naman itong nag-guess dyan sa Showtime or sa GMA Network, no? So meron pong mga naiinggit, meron mga nagtatanong. So sabi ko nga po, maganda ang relationship ni Mr. MVP dito kay Carlos Yulo kasi isa po si Mr. MVP sa talaga namang tumulong dito po kay Carlos Yulo at nag-provide na mga training center para po syempre sa ating mga Olympians. Kaya yung ibang programa dyan, wag na muna kayong mainggit kasi baka wala pa sa schedule ni Carlos Yulo yung pagpunta sa mga show na sinusuportahan ninyo. So inuuna lang talaga ni Carlos Yulo yung may mga naiambag sa kanya, 'di ba? Sa kanyang pagkapanalo at number 1 doon ang TV5 si Mr. Manny B. Pangilinan. And umaasa po ako na sana soon ay makapaglaro din itong si Carlos Yulo dyan sa Itbulaga just for fun lang. Kasi talagang nag-e-enjoy itong mga Dabber Kids natin na makita po